Lola, ano po itong aklat na nakita ko sa kwarto mo? Ang dami pong alikabok. Apo, tungkol ito sa anong nangyari sa atin noon, sa buhay ng mga Pilipino, sa ilalim ng pamamahala ng iba. Gusto ko po malaman anong nangyari noon. Sige apo, makinig ka dahil maraming aral at kwento ang nakapaloob nito tulad ni Cristomo Ibarra at iba pang mga Pilipino. Ito ang Noli Me Tangere, ika-9 na kabanata. Tama ang hinala ni Cristomo Ibarra. Si Padre Damaso nga ang nakita niyang lula ng karwahe ni Victoria. Patungo sa bahay ni Kapitan Tiago, pormal ang mukha ng kura. Tila may mahalagang sadya. Sa mismong pintuan ay nakasalubong niya ang magtiya na papalabas ng bahay. Oh, saan ang tungo ninyo? Magandang araw, Padre. Pupunta ako kami sa Beaterio upang kunin ang aking mga gamit. Halika na, Tia. Tignan natin kung sino ang masusunod. Kung sino ang mas may kapangyarihan. Tignan natin. Napansin ni Tia Isabel ang pagbulong ng matandang pralye at inakala niyang nagsisermon ito sa sarili. Nagmamadaling pumasok si Padre Damaso sa loob ng bahay ni Kapitan Tiago. Sinalubong siya ng ngiti ni Kapitan Tiago, handang magmano, ngunit hindi inabot ni Padre Damaso ang kamay nito. Bahagyang nabigla si Kapitan Tiago sa formal na anyo ng kura. May mahalaga tayong pag-uusapan sa iyong tanggapan, Santiago. Samantala, sa isang silid sa kumbento, may nagaganap ding pag-uusap. Isang paring may malubhang sakit ang kausap ni Padre Sibila. Ang sakit ng paring ito ay itinuturing na kaparusahan sa mga nagawang pagmamalupit at pagmamalabis. Hindi pa niya sinusunod ang payo ng doktor. Naghihintay na lamang ng kamatayan. Inilahad ko ang piging at pagtalo ni Ibarra. Na tila bang mali ang natanggap namin na kwento o balita. Mula sa kwento, para sa akin, si Ibarra ay isang mabuting tao, taliwas sa sinabi ni Padre Damaso. May kapangyarihan tayo dahil pinaniniwalaan tayo. Kapag may kumakalaban sa atin, pinaparatingan ng pamahalaan na Herehe ang kalaban natin. At dahil Katoliko tayo sa kalayaan ng bayan, naging dahilan pa ito para hindi tayo mapwesto. Ngunit, paano kung ang mga kaaway natin ang mga pakinggan nila? Sabihin niyo nga sa akin, tutol ba kayo sa pagbabayad ng buwis? Hindi sinagot ni Padre Sibila ang matandang pare sa tanong na iyon. Samantala, nakarating sa Kapitan General ang mga naging parunggit ni Padre Damaso tungkol sa kanya sa pamamagitan ng isang lathala sa pahayagan sa La Laruja. Hindi nagsumbong ang tinyente na nasa pagtitipon at nakarinig ng mga maaanghang na pahayag ng pralye. Hindi lamang totoong hangal ang bayang ito. Kaunti na lang ang panahon ko. At mahirap ikipag-usap sa prailing ayaw sumunod sa aking mga utos. Sa halip na magdudurusa siya, mas makakabuti pa sa kanya kung ilipat siya sa isang mabuting bayan. Nasabi na ni Padre Damaso ang lahat ng gustong sabihin at mangyari kay Kapitan Tiago. Pinagtakhan ni Kapitan Tiago ang inasal na gayon ni Padre Damaso. Paanong mas makapangyarihan pa ang kagustuhan ng isang ina kaysa sa tunay na ama? Ngunit walang tutol na sumunod na lamang si Kapitan Tiago. Pinagawa pa ni Padre Damaso na siya ang magdedesisyon ng makabuti para sa dalaga. Matagal nang walang silbi si Padre Damaso, ngunit hindi pa rin siya mapakali kaya tumungo siya sa silid dasalan. Isang magandang tanawin ang makikita sa San Diego.
Pinaliligiran ito ng mga mayayabong na punong kahoy, sagana sa mga pananim tulad ng kape at asukal. Ang bayan ay pinagmulan ng maraming kwento, mga alamat at kasaysayan. Dito, ang pangangalakal ang pangunahing pamumuhay at ang mga insek ay nakikipagpalitan ng kanilang mga kalakal. Ngunit sa kabila ng kasiglahan, mayroon ding mga lihim at nakaraan ang San Diego. San Diego, ang bayan na iyan ay maraming haka-haka. Meron daw sa isang kagubatan na malayo ay merong mga baboy damo, usa at iba pang ligaw na hayop. Pero ang nakakatakot ay ang mga Kastila. Meron daw isang Kastila na bumili ng lupa gamit ang kanyang salapi at alahas. Pagkatapos nun, siya'y naglaho. At ang sabi ng iba ay siya daw ay isang ikantado. At ang iba naman ay nawala sa kagubatan. Pero ang mas tumindig ang balhibog, siya daw ay nagpabigti at nabubulok kanyang katawan sa kagubatan. Karumal-dumal! Ang mga kwentong ito ay nagdagdag sa misteryo ng San Diego. Ngunit sa kabila ng mga nakakapanindig balihibog salaysay, ang bayan ay patuloy na umunlad. Dumating ang isang binata, anak daw ng namatay na matandang Kastila, si Saturnino. Pinayabong ni Saturnino ang kaalaman sa pagtatanim at pangangaso. Naging matagumpay siya at kalaunan ay nagkaasawa. Ang kanilang supling ay si Don Rafael Ibarra, ang ama ni Crisostomo. Si Don Rafael ay isang napakabuting tao, kaya minahal siya ng mga magsasaka at napanatili niya ang kanyang kayamanan na galing sa kanyang mga ninuno. At ang yamang iyon ay tinatamasa ngayon ng kanyang anak si Crisostomo Ibarra. Ang San Diego ay isang bayan ng kagandahan, kasaysayan, misteryo at mga pamilyang may malalalim na ugat sa kanyang lupa. Ngunit ano kaya ang naghihintay kay Crisostomo Ibarra sa kanyang pagbabalik? Sa bayan ng San Diego, umiikot ang kwento ng mga makapangyarihan at ng mga lihim na nagtatago sa likod ng kanilang mga ngiti. Si Don Rafael Ibarra, ang pinakamahal at pinakamayaman sa San Diego, ay kilala sa kanyang kabutihan, ngunit ang kanyang katayuan ay nagdulot ng inggit at pagkamuhi. Hindi siya nakikialam sa politika, ngunit ang kanyang pangalan ay ginamit ng mga mapanirang puri. Narito rin si Kapitan Tiago, ang mayaman na laging naghahanda ng handaan. Kaibigan siya ng mga pralye at ng mga pamahalaan, isang taong tila laging nasa panig ng mga may kapangyarihan. Sa likod ng mga ito, may mga anino ng tunay na kapangyarihan. Si Padre Damaso, ang dating kura, ay may malaking impluensya at pinaniniwala ang ugat ng problema ni Don Rafael. Ngayon, si Padre Salve ang kura, isang taong mastuso at mapagmasid. Sa pagitan ng makapangyarihan at ng mga karaniwang tao, may maliliit na hidwaan na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng San Diego. Isang halimbawa ay ang alitan sa pagitan ni Padre Salve at ng Alperes, ang pinuno ng mga gwardya sibil. Madalas kapag magsisimba ang Alperes, sadyang pinapatagal ni Padre Salve ang sermon at ipinapasara ang pinto ng simbahan dahil dito labis ang pagkainis ng Alperes. Hay nako, ang haba pa ng sermon. Hindi na ba natatapos ang kuna dyan? Nauuhaw na ako at ay init pa. Ang Alperes, puno ng galit at inggit kay Padre Salve, ay naghahanap ng paraan upang makaganti. Madalas palihim siyang kumukuha ng tsokolate mula sa kusina ng kumbento. Ngunit isang gabi, Alperes, anong ginagawa mo sa kumbento? Kapalayan,
Pasensya na, may hinahanap lang po kasi ako na pampalamig dahil ang init po kasi ng panahon. Magandang araw, Padre Cura. May mahalaga akong paparating sa iyo at kailangan ko ng iyong tulong. Oh, Alperes, halika't umupo ka dito. Nais mo ba mag-tsokolate? Katulong, bigyan mo kami ng tsokolate dito. Opo, Padre! Alam ng Alperes ang ibig sabihin ng kura sa kanyang utos. May 2 uri ng tsokolate sa kanya. Bumubulong sa sarili, kung pupunta kayo sa kura, mag-ingat kayo, lalo na kung magpapatimpla kayo ng tsokolate. Narito, Alperes, inumin mo. Ito ba ang tsokolate? Oo, Alperes. Bakit? May problema ba? Wala po, Cura. Tamang-tama lang. At ganoon nga, ang tsokolate ng kura ay malapot na halos hindi mainom. Isang maliit na paraan upang iparamdam sa Alperes ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang sa tsokolate nagaganap ang kanilang pagtatalo. Sa tuwing may kumpisal ang Alperes, pinaghihintay siya ng kura sa labas ng simbahan habang tinatapos ang kanyang mahabang sermon. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, nanatiling nakatayo ang kanilang kapangyarihan habang patuloy na nagtataka ang mga tao kung sino ba talaga ang mas makapangyarihan sa bayan ng San Diego. Ang kanilang pagtatalo ay patunay lamang na ang kapangyarihan ay hindi laging nasa iisang kamay. Sa unang araw ng Nobyembre, ang bayan ng San Diego ay nagdiriwang ng Araw ng Patay o Todos los Santos, puno ng sementeryo ng mga taong nag-aalay ng dasal at bulaklak sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa gitna ng malawak na sementeryong may malaking krus na kahoy, may isang lalaking abala sa kanyang gawain, isang sepulturero na tila may pinagdadaanan. Ang hirap ng buhay. Pati patay, pinahirapan ako. Sepulturero? Bakit may tila bumabagabag sa iyo? Ang dami namang reklamo. Ikaw pala yan. Paano hindi mababagabag? Kalilibing pa lang? Hinuhukay na naman. Ano ang ibig mong sabihin? Sino ang pinaghuhukay niyo? Noon nga, may pinalilibing sa akin. 20 araw pala may pinalibing. Pinahukay na naman. Bakit naman? Sino nag-utos? Sino pa? Hindi ang kurang malaki. Sa libingan ng mga insik? Pero bakit? Hindi ko nga rin alam. Ang lukas ng ulan noon. At namatay pa ang ilaw ng dala ko. Sa gitna ng pagdiriwang ng Araw ng Patay, ang sementeryo ng San Diego ay hindi lamang lugar ng pagdadalamhati, kundi pati na rin ng mga kwento ng hirap, pagtatago at mga utos na tila lumalampas sa hangganan ng paggalang sa patay. Isang paalala na maging sa kamatayan, ang kapangyarihan at pagdurusa ay patuloy na umiiral. Hindi ako masyadong nadalaw sa iyong ama dahil sa ating pagkakasakit. Ang sabi ni Kapitan Tiago ay pinagawa niya na ito ay San Mitzi. Nasaan ang krus? Nandun sa dakong iyon. Pero bakit walang palang tandaan? Ang krus ay merong inukit na yantok at may pananim na sampaga at adelpha. Ang krus po ay sinunog ko na. Utos ni Padre Garote. Sinunog at ang bangkay. Ipinahukay po sa akin at pinalipat sa libingan ng mga inchik. Pero dahil mabigat ang bangkay at malakas ang ulan, itinapon ko na lamang sa ilog. Ikaw, anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Baka nagkamali kayo. Si Padre Damaso ang kura noon, hindi ako. Ang kura na yon? Mang Tasyo, tila nais bang magunaw ang mundo o magkaroon ng dilobyo? Maganda kung mangyari yan. Matagal ko na ipinapayo na bumili ng kidlat tagapaghuli. Pero paputok lang binili yan.
Mang Tasyo, Hindi pa ba kayo uuwi, Basilio at Crispin? Mag-aakyat kayo ng ampanaryo? Mag-ingat kayo. ba't akin mo pa ang lubid, Crispin? Kuya, natatakot ako. Tiyak, hindi papayag si nanay na pinapalo ako. Kung ako'y magkakasakit, ako'y alagaan niya at hindi na ako pabalikin sa kumbento. Mamamatay tayo sa gutom kapag nagkasakit tayo. Sana pala ninako ko na lang ang perang yun. Sabi kasi ng kura, napapatayin daw nila ako kapag hindi ko na sa uli yun. Ikaw, hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi mo na ibalik ang ninakaw mo. Kuya, papatayin nila ako. Huwag mo kong iwan, kuya. Kailangan kong humingi ng tulong kay nanay. Kailangan kitang iwan. Kuya, Matutuwa ang aking mga anak. May tawilis at kamatis na paborito ni Crispin. May baboy mo naman at patong bukid para kay Basilio. Nagpapasalamat ako kay Pilosopong Tasyo para sa mga ito. Sabi ni Mang Tasyo, marunong na raw bumasa si Crispin. Si Basilio naman, may dalang sahod ngayon. Malapit na tayo guminhawa, aking mga anak. Pedro, andyan ka Kain. pala. Hindi mo ba hihintayin ang iyong mga anak? Para sa kanilang mga pagkain iyan. Pagtabi mo na ako ng ₱1 galing sa sweldo ni Basilio. Tapos na. Ano na lang mga kakainin nila Basilio? Mga anak ko, nasa na kayo? Nay, nandito na po ako sa labas. Buksan mo po yung pinto.